Pag pinag-usapan ng mga legendary weapons sa buong mundo, ano agad pumapasok sa isip nyo? Siguro katana ng Japan, di ba? O kaya long sword ng Europa. Pero, teka muna, paano naman yung sa atin? Dahil ang totoo, ang sarili nating kris at kampilan ay may mga sikratong agham at sining na kayang-kayang makipagsabayan sa kahit anong sikat na sandata. Halika't alamin natin ang talino sa likod ng mga maalamat na talim na ito. Ayan, tingnan nyo, may katana ang Japan, may longsword ang Europa, at tayo, ipinagmamalaki natin ang kris at kampilan. At wag nating isipin na basta mga patalim lang to ha. Ang mga ito ay mga obra maestra, mga testamento ng galing ng Pilipino na hindi dapat minangaliit. So, naisip ninyo ba kung bakit ganyan ang itsura nila? Bakit paalon-alon yung kris? Bakit parang may bibig ng buwaya yung hawakan ng kampilan? Trip lang ba yan ang gumawa o may mas malalim na dahilan? Yan mismo ang mga tanong na sasagutin natin ngayon. Okay, unahin natin yung siguro pinaka-iconic sa lahat, ang mahiwagang kris. Alam nyo, hindi lang ito basta talim. Ito ay isang simbolo, isang piraso ng sining at higit sa lahat, isang produkto ng matalinong siyensya. Kasi aminin natin, pag nakita mo yung kris, ang unang iisipin mo, wow, ang astig ng design. Yung paalon-alon parang for aesthetics lang, pang porma. Pero nako, dyan tayo nagkakamali. May napakatalinong dahilan sa likod ng bawat kurba. At may pangalan pala yung mga alon na yan. Ang tawag dyan ay look. Yan yung term para sa bawat kurba ng talim. At bawat look, may purpose yan. So, dito napapasok yung science. Isipin nyo to, yung isang tuwid na espada, pag humiwa, isang diretsyo lang ang sugat. Malinis. Pero ang kris, grabe, iba to. Dahil sa mga look, para siyang lagari na humihiwa, habang bumabaon, bawat kurva ay gumagawa ng siril nitong hiwa. Ang resulta, mas malapad at mas masahol na pinsala. Ang simple pero napaka-epektibo, di ba? Pero hindi lang puro technicals yung kris. Para sa mga mandirigmang Moro, may kaluluwa to. Sinasabi na ang bawat look ay parang galaw ng ahas o kaya apoy. Hindi lang ito tool, kundi extension ng kanilang pagkatao, halos isang banal na bagay. O sige, mula sa sining at misteryo ng kris, lipat naman tayo sa purong lakas at kapangyarihan. Pag-usapan naman natin ang hari ng mga malawakang labanan, ang maringgal na kampilan. Ito yung weapon of choice ng mga pinuno, ng mga raja at dato. Dinisenyo talaga ito para sa malalakas na slashing motion. Sabi nga, kaya nitong hatiin hindi lang yung kalaban, pati na rin yung kalasag na hawak niya. Grabe. At syempre, yung pinakakapansin-pansin sa kampilan ay yung dulo ng hawakan, yung hilt. Mukha talagang nakabukang bibig, di ba? Kadalasan, bibig ng buwaya. At ang tanong, porma lang ba ulit ito? Dito papasok yung isang modernong salita para sa isang sinaunang konsepto, ergonomia o ergonomics sa Ingles. Ito yung science ng paggawa ng mga bagay na swak sa katawan ng tao, komportable at efficient gamitin. At alam nyo ba, daan-daang taon bago pa nauso yung term na yan, master na pala ng mga ninuno natin yan. So balik tayo sa bibig ng buhaya. Isipin mo, nasa gitna ka ng bakbakan. Pawis, dugo, lahat madulas. Yung disenyong yan, parang yan yung lock na nagsisiguradong hindi bibitaw yung kamay mo sa espada. Life or death yung usapan dito at yung simpleng disenyo na yan ang pwedeng magligtas sa'yo. Galing, no? Napakatalino ng disenyo ng kris, di ba? Pati ng kampilan. Pero syempre, hindi naman yan basta na lang lumitaw. May mga henyo sa likod nito. At sila ang mga panday. At huwag nating isipin na sila ay basta tagapukpok lang ng bakal Hindi no, sila yung mga sinaunang inhinyero at siyentista ng kanilang panahon. Ang kaalaman nila sa metallurgia, world class. So, ano ang sikreto nila? Paano nagiging sobrang tibay ng mga gawa nila na halos malalamat na? Ang sagot, isang napaka-advanced na technique na tinatawag na lamination. Okay, medyo technical to, pero simple lang ang konsepto. Parang gumagawa sila ng isang high-tech na sandwich ng bakal. May isang layer na sobrang tigas para sa talas, tapos may isa pang layer na mas malambot at flexible para hindi ito mabali. Pinagpatong-patong yan, pinupok, tinupe, pinukpok ulit, paulit-ulit. Ang resulta, isang talim na nakuha ang best of both worlds. Sobrang tigas para hindi pumutol, pero may sapat na fleksibilidad para hindi mabasag. Isang perpektong balanse.
Ang mga sandatang ito, ang kaalaman na sa likod nito, hindi lang yan mga artifact na nakatago sa isang museum. Ang diwa nito ay buhay na buhay hanggang ngayon. Kaya sa susunod na makakita tayo ng isang kris o isang kambilan, huwag nating tingnan bilang simbolo lang ng digmaan o karahasan ha. Tingnan natin ito bilang isang testamento, isang patunay sa katalinuhan at pagkamalikhaian ng lahing Pilipino. Sa huli, ano ba talaga ang diwa ng mga talim na ito? Para sa akin, 3 bagay yan. Una, matalinong disenyo. Pangalawa, sinaunang siyensya. At pangatlo at pinakaimportante, ito ang diwang Pilipino. Malikhain, matalino at hindi sumusuko. At dito ko kayo iiwan na may isang tanong. Kung ganitong kagalingan na ang naipakita ng mga ninuno natin noon, gamit lang ang apoy, martilyo at sarili nilang talino, isipin ninyo kung ano ang potensyal na kaya nating mga Pilipino na gawin ngayon. Ang pamana nila ay hindi lang kasaysayan, kundi inspirasyon para sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.